Magbunyi kasi Kathden may ayuda. Kathden pa rin number 1 at saka lang mga kasembreros. Kaya pala Alden ay dead ma lang sa issue ni na Kath and Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko po itong pinost ni Sir. Nakasama si Alden, no? Si Kuyang naka-blue, tapos naka-cap. And then may mga pictures dito ng views at saka mga accessories doon sa Siargao mga kasembreros. Siguro ay namasyal doon si Sir, tapos nakita niya si Phenomenal Box Office Cinema King, kung kaya nagpa-picture siya mga kasembreros. Pinost niya ito sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So ito yung time na naka sleeveless brown si Alden mga kasembreros. Tapos yung mga random photos na niya or ni Sir na kuha doon sa may dito sa may Siargao nga mga kasembreros. And then itong kakapost lang ni Big Bad Bawang mga kasembreros sa kanyang Instagram. So nag enjoy chill no, kaya ito sabi dito ng ay dead ma lang si Alden sa issue ng Kath Mark mga kasembreros na wala namang katotohanan. Dead ma lang siya, no? Kasi tingnan nyo, pa-chillax lang si Soiti mga kasembreros. Sabi dito ay the best morning start this way. So tapos ay kasama niya dito si Big Bad Bawang, tapos si sina Kailin, sino nga tong isa, yung maputi na kasama niya mga kasembreros. So after nun be like, so ngayong Sunday ay dead ma si Alden, no, sa siya ay enjoy tsaka chill lang mga kasembreros. So wala siyang pake, no, sa mga issue ng Kath Mark mga kasembreros or kung nang sino man dyan. Ngayon ay he's really enjoying and chilling mga kasembreros with the Love Siargao production team and cast mga kasembreros. So tatlong pictures ang shinare dito ni Big Bad Bawang. Yung nasa dagat sila na 4, tapos itong dalawa lang sila ni Alden na may hawak-hawak na myriad tumbler si Alden mga kasembreros. Tapos yung isang picture na shinare niya ay 2, 4, 6, 6 sila mga kasembreros, no? Hindi ko na alam kung sino yung kasama dito ni ni Alden na maliban kay Big Bad Bawang mga kasembreros. So parang narinig ko minsan yung pangalan na tawag ni Alden sa kanya, Miss J, something like that, no? Yung tunay na pangalan ni Big Bad Bawang. Big Bad Bawang parati yung tawag natin, no? Kay ma'am. So part ito ng management ng View Philippines, as far as I know mga kasembreros. So yun po, no, na sobrang close kay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos number 1 pa rin at saka lamang Kathden mga kasembreros, kasi may pinost dito na mga endorsements, no? Parang Primetime Media Magazine ang nag-post nito mga kasembreros. Tapos nasa top 10 list ang Kathden mga kasembreros. So ito po ay parang evaluation lang nila, no? Hindi naman siya talagang yung dito, hindi naman yung talagang DIR or ang sino man dyan ang nag-post mga kasembreros. So lang, parang yung Primetime Media Magazine yung naglagay dito mga kasembreros. So grabe, after ng Dongyan, Kathden agad mga kasembreros. So sabi dito ng Primetime Media, number 1 si Marian Rivera sa The Philippines' Ultimate Queen of Endorsements. Number 2 si Dingdong Dantes. Number 3 si Alden. Number 4 si Catherine. So yun siya, no, mga kasembreros. Massive appeal, proven box office and brand favorite. Tapos si Kath naman, sabi dito ay top choice of big brands, strong influence, consistent results. Tapos number 5 si Bea Alonzo mga kasembreros. Number 6 si Heart Evangelista. Number 7 si Pia Wurtzbach. Number 8 si Piola Pascual. Number 9 si Ann Curtis. Number 10 si si Joshua Garcia. Palagay ko yung mga 30s kasi si Vice ganda, marami rin siya na brands in endorse. Tapos si Daniel Padilla parang nawala dito sa top 10 nila mga kasembreros. So siguro ay hindi na talaga siya. May mga brands and endorsements din naman si Daniel Padilla.
Pero of course, no, kitang-kita naman at saka na-maintain ni na Alden and Kathy yung kanilang spotlight mga kasembreros, kung kaya Kathleen pa rin sa kalam, mga kasembreros. So si Ann Curtis, of course, no, talagang top endorser dito mga kasembreros. Pero ano ko dito sa Coco Martin, siguro yung edad, parang mas matanda siguro. Hindi si Piolo Pascual dito rin eh. Pero yun, hindi ko alam kung ano yung basihan nila, kung edad ba or ngayong 2026 yung top celebrity endorser of 2026 by Primetime Media Magazine mga kasembreros. Tapos meron ding dito, nag-post ang hindi ko nakuha yung 2010s and present, modern box office queens, Catherine Bernardo, Bea Alonzo, Sarah Geronimo naman. Ayun, Sarah Geronimo rin. Tapos si Ann Curtis. So si Sarah, palagay ko ay yun, medyo naglaylo din kasi siya sa ngayong 2020 nung previous, kasi nga nagpakasal sila ni Matteo Guarichelli mga kasembreros. Tapos ito, may behind the scene na longer version ito mga kasembreros. And actually hindi siya longer version, parang umattend yata si Alden dito ng isang event. Tapos ang cute ng boses ng nagvi-video, kasi parang Alden, sabing ganun niya mga kasembreros. Tapos binibidyohan siya sa malayo, no? Talagang ginagawa ng sabi niya, ang gwapo ni Alden Richards, may shooting sila dito kay Siargao, sabi nga ng boses na nag-video mga kasembreros. So talagang nakikitan din si ate mga kasembreros ng kay Phenomenal Box Office Cinema King, of course, no. Tapos dito ay parang inayusan siya, mga kasembreros hindi ko lang kung si RV Matibag itong kasama niya na nag-aayos mga kasembreros. Tapos si Melody, so yun. Tapos dito sa after 1 minute na video ay pinagkakaguluhan si Alden. Ala, sige, kanya-kanyang video at saka dito kanya-kanyang kuha mga kasembreros. Tapos yung sa dulo, ito yung time na nasa Isla Burger siya na gabi na mga kasembreros. Tapos ang kulit na nag-video ayun sa pagtanong sa diba. Sabi niya dito, parang nagagalit siya kasi nga ay malikot yung kanyang mga kasama ni ate mga kasembreros. So mamaya sobrang nagigitan siya. So mamaya i-play ko ito mga kasi sobrang cute niya, no? Talagang matutuwa kayo dito mga kasembreros sa kayang ate, the way she's taking a video kaya Alden mga kasembreros. So talagang promotion, no? Promoter din ito mga kasembreros sa Love Siargao nga nila na dito na TV series mga kasembreros or view series. So yun po, mamaya play ko ito, no? Sobrang cute. Tapos si Nads naman, may isang eksena dito na parang sumasakay siya sa hindi ko alam kung e-motor, ito mga kasembreros, no? Parang e-bike or e-motor siya mga kasembreros, na parang nagda-drive siya kunwari, tapos ay hinihila siya. Gagawa siguro siya ng eksena mga kasembreros. So yun, tapos sabi ng nading lustre, sabing gano'n ng kumuha mga kasembreros. So kumukuha rin sila ng or gumagawa sila ng eksena dito mga kasembreros, no, ni Nadine siguro. Tapos yun, speaking of brands kanina, yung CDO Carne Norte or CDO Homestyle Corned Beef ni Alden mga kasembreros ay nag-release sila ng bagong video and post sa kanilang Facebook page mga kasembreros. So parang sasabi niya dito na marami na ako narating but for me home is the best, still the best. CDO Homestyle Homestyle Chili Garlic Corned Beef, beefy sarap na may kick ng garlic sarap mga kasembreros. So for me, nothing beats the CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef mga kasembreros.
So, yun po, no? Mamaya pa-play ko ito para marinig niyo po mga kasembreros, no? Tapos may parang caption actually ang CDO dito mga kasembreros. Sabi niya, 5 hours ago, try CDO home-style chili garlic corned beef. May juicy, beefy, sarap na may tamang kick ng chili garlic kaya every bite feels like the comfort of home. So yun siya, no? CDO ito mga kasembreros. Tapos, mamaya, baka late ko na rin ito ma-upload, no? Ako pa yung nag-voice over ng 5:20 ng hapon. So, May 3, 2026. Yung Stars on the Floor, no? Nila mga kasembreros, 7:15 p.m. As a reminder, mga kasembreros. So, ayun, may isang post kasi dito na nagpa-remind sa akin na Maren Rivera pumayag sa netizen na sample sayaw kasama si Alden Richards sa video. So yun siya, post ito ng Chika Balita PH mga kasembreros sa Stars on the Floor ni ate Yan niya mga kasembreros. Tapos yun, another proof na si Kath mga kasembreros ay queen of endorsement. May isang video dito na parang parang franchise sila ng shawarma shop mga kasembreros. So parang pagka-post pa lang daw nila ng picture na nag-franchise sa kanila, 20 yung nag-franchise sa kanila ng shawarma shop yata ito mga kasembreros. So from 70 branches to 350 branches mga kasembreros. Tapos nagtayo siya ng branch doon ng business ng nails, cat nails. Yan, tama, no? Nail salon. Tapos sabi niya, parang kinontak niya pala si Mama Min na kukunin niyang endorser dati. Si Kat. Tapos parang joke lang niya mga kasembreros. Pero grabe, no? Parang pala siya, 6 branches lang daw sila dati. Tapos syempre biro lang. Tapos nung ginawa niyang kinuha nila talaga, no? Nagkatotoo na kinuha nilang endorser si Kath mga customers April. Tapos March or April. Tapos nag-sign sila ng contract, naging 70 branches mga kasembreros. So sobrang effective talaga ng endorser ang isang Catherine Bernardo. So yun, no? Parang from 70 naging 350. Grabe, no? Grabe yung impact talaga. No, talagang gagastos ka ng malaki pero yun, so sulit naman ang bayad mga kasembreros kasi nga naging sobrang dami ng kanilang ng kanilang branches at ginumog sila ng franchise mga kasembreros or franchises. Tapos yun, ang cute ng ginawa ng isang fan dito kasi di ba uso na yung Alden emojis. Dito nag-share siya ng mga stickers ng iba't ibang reactions ni Alden or emotions mga kasembreros. May good morning, waka, I'm reminding you, so sleepy, wow, approved, nice, hey you, achoo, angry, huh, good night, 3, too cute, am I cool yet? Yes, hehe, coffee first, bye-bye. So yun yung mga pinost na dito na na emojis mga kasembreros. So sobrang good. Parang ano yata ito, parang isa sa mga tawag dito, isa sa mga admins ni Alden mga kasembreros. Tapos major item tayo mga kasembreros, may ayudang Kath na nag-post si Jason Starr kagabi 18 hours ago. May ayuda tayo, nagsisiguradong ikakagulat nyo Kathleen fans. So 175 reactions ito mga kasama si Jason Starr. So aabangan natin ito ha. Talaga kukulitin ko to si Jason Starr So may ayuda no mga kasembreros. Wala pa siyang sinabi kung ano pero baka nakakalap si Jason Starr ng info mga kasembreros about sa Kathleen. Na baka may gagawing project na mga kasembreros or kung ano man dyan na ikakagulat natin. So, wag kang thirst trap ha, Jason Starr. Kundi kukuyugin ka ng mga Kathleenatics, no? Dahil sa iyong tease
kung hindi man yan totoo or totoo, no? So, hoping and praying na totoo talaga ito, mga kasembreros, no? Na si Jason Starr na nagsabi dito na ikakagulat ng lahat ang ayuda na ito, mga kasembreros. So, nakita ko ito sa kanyang post, no? Mga kasos kung kaya we're hoping and praying na talagang magkakatotoo yung ano na ito, yung ayuda, mga customers, kasi sa Kath din pa rin talaga sa kalam sa endorsement, sa project, sa box office, etc. etc. So bubuhayin ulit ng Kath din ang pelikulang Pilipino. Tapos next item natin, parang sabi dito ng Hello Nadi, parang Mexican vibe daw yung ito yung Aldin, no, si Nadine at saka si Alden nga, mga kasembreros. So sabi niya dito, it's giving Mexican novela, lakas talaga ng chemistry kapag maganda at gwapo, bigayan ng visuals, ganun. So tapos sa picture dito sina Alden at saka si Nadine sa love story. Grabe dami reaction. So 295, mga kasembreros. So talaga nakakatuwa lang, no, at saka nakaka-bless itong tambalang din nila na Aldin, mga kasembreros. So tapos ng Kath din, hindi pa naman tapos, no, nagpahinga lang. Aldin naman, mga kasembreros. So parang Mexican novela. Speaking of Mexican novela, parang may nakita akong video na umattend si Thalia, no, na gumanap na Maria Mercedes, Rosalinda, ano pa ba, dito Maria Mercedes, Rosalinda, Thalia, no, dun sa may parang music festival about women, mga kasembreros, sa ibang bansa. So parang na-recall doon yung mga telenovela dati, no, ni Thalia dito sa Pilipinas. Talagang sikat na sikat. Ayun, Maria del Barrio, ano pa ba, basta yun, Maria del Barrio, tapos Rosalinda, Maria Mercedes. So, yung tatlong yun talaga ay patok na patok nung 90s, no, yung telenovela or Mexican novela ni Thalia, mga kasembreros, dito sa Pilipinas, especially sa ABS-CBN. So grabe, no, talagang nakakatuwa at saka nakakano lang. Tapos going back, no, mga kasembreros, ito hindi na ako nagtataka dito sa pinost ni New Gen Trends na parang yung pinapost ni Kath ay umabot na sa million yung mga likes ng views, mga kasembreros. Sabi niya kasi dito ay Catherine in her canceled era, million views sa 3 IG reels, tapos yung isa dyan, endo post pa, no, 1 million likes sa trip sa Bhutan niya. Congrats Kath on hitting 1 million followers sa Threads, kahit na kagagawa mo lang at hindi naman ganun ka-active. 347 reactions ito, mga kasembreros. So which is definitely parang hindi na to nakakagulat, mga kasembreros. So yung likes sa kanya, yung likes naabot ng 1 million. Tapos yung sa iba, views lang yan. Views lang yan, mga kasembreros. Sa iba talaga yung impact ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. Tapos yung Preview PH, nag-post din pala, mga kasembreros, no, 16 hours ago. Ito yung time na bumisita si Kath sa Bhutan, pero sabi niya dito ay Catherine Bernardo revisited her Princess Mikay days doon nga sa Princess and I, no, na kanyang teleserye dati. The exact hiking sneakers Catherine Bernardo wore in Bhutan, mga kasembreros. So 221 reactions, no, ng Preview PH, mga kasembreros. Tapos natutuwa ako dito sa pinost ni Arlinda Cabog, My Wife, My Life, no, 486 reactions, mga kasembreros. So sabi niya dito, ang babe ko na wala lang ako, nag-trending ng Thursday sa Friday, kakasal na naman na siya, nakatingin lang si RJ. So hindi ko lang kung saan sabi nito ikakasal na naman siya, ikakasal na naman na siya, nasabi niya dito. Tapos ang picture nito ay during promo ng Hello Love Again sa Dubai, mga kasembreros, na kung saan ay naka-maroon si naka-maroon, no, ang Kath din, mga kasembreros, dito sa kanilang doon sa dito sa Dubai, last leg, no, sa Dubai, mga kasembreros. Tapos last item natin ito, mga kasembreros, by Blind Item University.
Sabi niya, breaking news, Catherine Bernardo, inamin na may namimiss siya kaya nagdesisyong magbakasyon sa bansang Bhutan. Ayon sa ulat, kailangan daw muna niyang magpahinga at mag-recharge sa tahimik na lugar habang iniisip ang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay. Abangan ang susunod na update. So, may namimiss. Siguro yun na, wala naman siguro siyang namimiss, no? Talagang pinili niya lang ang Bhutan, mga kasembreros, kasi yun yung sasabi naman ng iba na doon nagsimula, doon rin niya tinapos, mga kasembreros, yung Bhutan days niya, mga kasembreros, sa Kathniel, no? Nung time pa na sila nga ni ni Daniel Padilla, mga kasembreros. So which is definitely tapos na, no, mga kasembreros, at wag nang balikan pa kasi baka mas stress lang siya lalo at masaya na si Daniel Padilla kay Kayla Estrada, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Kung ano itong ayuda ay abangan natin. Ipi-play ko itong mga videos. Itong kay Alden, dalawa. Tapos kay Kath and Nadine, isa-isa. Tapos, pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Abangaw sila. Wow! Gwapo ni Alden Richards. OMG! May shooting sila ngayon dito sa Siargao. Si Alden Richards. Kaya pinagkakabuluhan si Alden Richards. Yan o. Ay, inuusawa ito pagklaro na siya. Ano? Sa pagkikita, ay si Alvin! Si Alvin! Ay, Nadine Lustrio. Marami na akong narating. But for me, home is still the best. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Juicy, beefy sarap na may kick ng chili garlic. Sarap. For me, nothing beats the comfort of homestyle meals. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Kunin na rin daw si Catherine Bernardo. So, laki pala na impact na endorser. Masasabi ko, yung yung huli na nagkaroon ng effective na endorser sa mga nagpa-franchise nung pagka-post pa lang namin ng picture, nagpa-franchise sa amin per week 20, ganun. Grabe. Oo, natayo namin nun from 70 branches to 350 on that year. May branch kami sa SM North nun. Nagtayo ng branch si
Catherine Bernardo ng nung business nila ng nails, cut nails yung tawag. Nail salon ba yan? Umunot ako ng calling card ko. Sabi ko, Mami Min, balang araw kunin naming endorser yung anak mo. Pero lang yun, joke lang. Joke lang yan. Parang paano naman namin gagawin yun eh. Lang kami nun, 6 branches lang. Tapos ayun, back to the story doon sa April yata yun eh, or March. March kami nag-signing. Siguro mga na kami nun, mga 70 yata, 70 or 80 branches. Sobrang ganda ng ating Word of God. Sobrang kailangan din natin ito mga kasembreros. Ang title natin ay Maawa Kayo sa Amin. Psalms 123 verse 3, Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. Inulit pa niya, no? For we are exceedingly filled with contempt. Alam niyo po yung maawa ay naririnig natin ito madalas, no? Maawa kayo sa amin, ang Diyos natin ay mahabagin, maawain at punong-puno, no? Source siya ng awa, mga kasembreros. At dito nga ay si Haring David ay nagmakaawa ulit, mga kasembreros, sa verse na ito sa Psalms 123 verse 3, mga kasembreros. So sa ating buhay, kapag tayo po ay nakakatanggap ng awa, kapag gumagawa ng pagiging mawain, mga kasembreros, sa ating kapwa-tao, we are being blessed. No, alam niyo kung kahit saan mo siya dalhin, kung halimbawa ikaw yung naawa sa tao or sa pamilyang, for example, or sa random individuals. Tapos kung ikaw naman yung kinaawaan ng tao, ay either way ay blessed ka, mga kasembreros, or pinagpala ka. May nakita akong video, may napanood akong video na yung mga vloggers na tumutulong sa mga may hirap, mga kasembreros, tapos parang random kid yun siya na tinulungan siya, no? Pero nung nalaman ng nanay na binivideohan, tapos binigyan ng pera, parang 10,000 or 5,000 yata yung binigay sa bata. Nagalit siya, no? Instead of tinanggap yung pera at saka nagpasalamat ay kasi naawa yung mga vloggers, di ba? Yung experimental na ginagawa ng ibang mga vloggers na naawa sila, tapos tutulungan nila yung bata, mga kasusuring tao. Tapos ay yun, no? Tapos tutulungan nila, mga kasembreros, bibigyan na ng cash or ng grocery, for example, or kung ano man dyan na pwede nilang maitulong, mga kasembreros. Pero nagulat ako dun sa parang 1 in a million na ganoong nanay or na tao, mga kasembreros, na ayaw nilang tulungan sila, no? Ayaw nilang kaawaan sila, mga kasembreros, kasi nga ay ewan ko, baka parang ugali niya na yung gano'n siguro, mga kasembreros, na ayaw niyang kaawaan sila or yung kanyang anak, mga kasembreros, at nagalit pa siya kasi nga ay binibidyohan and so on. Tapos parang sa field or sa larangan ng vlogging, kunwari yung content mo ay pagtulong sa may hirap, or sa mga nangangailangan talaga, or pulubi, for example. So kailangan talaga nilang videohan yun, mga kasembreros, para makapag-rolling din sila ng pera. So kasi yun yung content nila, so kailangan nilang videohan para para makapag-upload and then maka-income din ulit, para may maitulong din sila sa ibang tao. Again, mga kasembreros. So parang ganun ba, siguro hindi lang yun na unawaan ng nanay na iyon, na yun nga, no? Hindi ko na nakuha yung video mismo, mga kasembreros, pero nagulat na ako na may mga tao palang ganun, na ayaw silang kaawaan sila, mga kasembreros. Tapos may video na parang hindi siya na-inform siguro, mga kasembreros. Pero yun nga, no? Talagang pero sa ugali or parang sa yun nga, no? Sa character na maka-Diyos at ng Diyos, of course, ay dapat maging maawain tayo, mga kasembreros, so that kaawaan din po tayo ng iba at ng Diyos, lalong-lalo na, mga kasembreros. So this verse is a heartfelt plea for mercy and compassion, emphasizing our deep need for God's kindness during times of trouble. When we find ourselves overwhelmed, we often feel contempt from the world around us. So kapag alam mo yung parang sobra-sobra na yung problema mo, parang wala ka ng solusyon na naiisip, no? Hindi pa natapos yung isang problema, andyan na naman yung isang problema, so na-stress ka na doon sa isang problema, nandyan na ulit yung isang problema. So parang ganoon ba, no? Yung nangyari dito, mga kasembreros, na kung saan ay na kung saan ay parang isipin mo na wala ka ng
wala ka ng solusyon sa problema mo mga kasembreros, dahil nga sunod-sunod ang problema ang dumarating sa iyo, sa iyong buhay mga kasembreros, or sa family mo in general. So isipin natin parati na yung ating unang gagawin ay manalangin, at saka humingi ng tulong sa itaas mga kasembreros, na kung saan ay siya lamang ang nakakaalam, lalong-lalo na kasi Diyos siya, no? Tayo mga kasus. Kasi when we believe that prayer works, definitely we should pray, ask, and humble down before God mga kasembreros. This could be from how people treat us, the challenges we face, or simply the harshness of life that can leave us feeling defeated. So maaring maraming ways or pamamaraan din mga kasembreros kung bakit tayo na-overwhelm, no? Maaring paano tayo tratuhin ng ibang tao, or yung mga problema na kinakaharap natin, or yung mga bagay-bagay ba sa buhay mga kasembreros na nararamdaman natin na parang talunan na tayo mga kasembreros. In this plea, we see the heart of humanity. It longs for tenderness and understanding from a loving God. The repetition of mercy suggests urgency and fervor. There is a deeply felt need for divine help. So kasi inulit-ulit, di ba? Yung have mercy dito mga kasembreros. So, ibig sabihin parang napaka-urgent ng request ni Haring David mga kasembreros. Maging sa atin minsan, no, talagang merong mga times na kailangan talaga natin ng tulong, urgent na request or urgent na pangangailangan mga kasembreros. So ganoon po siya. Kasi pag wala tayong problema ay hindi tayo tao o hindi tayo normal na tao mga kasembreros. Yung problema, parang sign din yan mga kasembreros na tayo po ay tao, and then we need God who is perfect. Kasi kung perfect na ang buhay natin sa mundong ito, ay hindi na tayo normal na tao mga kasembreros. Kumbaga Diyos na tayo nun kapag perfecto ng buhay, no? Mga kasembreros. Whereas kapag hindi tayo perfecto ay mangangailangan tayo ng Diyos na perfecto mga kasembreros. So we often wrestle with feelings of unworthiness, no? Minsan parang na-feel natin hindi tayo mahalaga, wala tayong worth mga kasembreros, and helplessness, no? Parang walang makakatulong sa atin, no? Parang ganoon. So helpless yung ating sarili. Recognizing these feelings before God is not a sign of weakness, but rather an expression of faith in His ability to guide and uplift us. So, kapag tayo po ay nakakaramdam ng ganito sa harapan ng Diyos, hindi po ito sign or manifestation ng kahinaan. Bagkos ay expression nito or patunay ng ating pananampalataya sa Kanya at yung Kanyang ability na maka-guide or makatulong sa atin or maka-uplift sa atin mga kasembreros. So kasi di ba pag tayo po ay mahina, when we pray to God for strength, so pinapalakas niya tayo. So kung ano yung pangailangan natin, and then natugon ng Diyos, pinapakilala niya yung Kanyang sarili sa atin. Let's say nawalan tayo ng pag-asa. So God is our source of hope. Kung wala tayong feeling unworthy na tayo, no, walang halaga, but we remember the cross, no, mga kasembreros, that God sent His only begotten Son for us. Now, the scripture reflects the cry of a soul burdened by contempt. Contempt can take many forms: rejection by others, societal pressures, or internal struggles. So, yung yung contempt mga kasembreros ay pwede siyang in a form of rejection, no? Nireject ka sa trabaho, no? Hindi ka natanggap sa trabaho, hindi ka sinama ng kaibigan mo, or hindi ka pinili ng special someone mo, for example. So marami, or pwede siyang internal struggles, yung mga problema natin sa ating sarili, sa ating isipan, no, sa ating loob-looban mga kasembreros na napakahirap, no? We may sometimes feel isolated in our battles, convinced that no one understands our burdens. Yet this verse shows us that turning to God in prayer is vital, reminding us that He is attentive to our cries for help. It encourages us to bring our doubts and fears into the light of His mercy, where healing and restoration can take place. So, yung ating gagawin ay dumulog tayo sa Kanya mga kasembreros. Manalangin. Yun talaga, no? Be prayerful mga kasembreros.
because our God is a listening God, mga customers, sa ating mga panalangin. So, kailangan lang ng pure intention, pure heart, mga kasembreros. Magpakumaba tayo sa Kanya, magpalinis tayo sa Kanya, mga kasembreros, asking Him to forgive us, no, for our sins, mga kasembreros, as we forgive those who offended us, no. The lessons from Psalms 123 verse 3 are profound and multifaceted. One of the primary teachings is the importance of seeking God's mercy. Recognizing our need for compassion promotes humility. We learn that we do not have to face our trials alone. This understanding deepens our relationship with God and guides us to be more open with Him in prayer. So, panalangin ulit, no? Na-remind ulit tayo sa panalangin, mga kasas, which can lead to healing and transformation. Furthermore, this psalm invites us to reflect on our role in extending mercy to others. Just as we seek God's compassion in our lives, we too are called to embody that compassion in our relationship. So kaya na-mention ko kanina, kung tayo po ay kinawaan ng Diyos, ay maging maawain din po tayo sa ating kapwa-tao. No, kapag tayo po ay nakatanggap ng kabutihan, maging mabuti tayo sa ibang tao. Kapag tayo nakatanggap ng pagmamahal, ay maging mapagmahal tayo sa ibang tao, mga kasembreros. So, we have to be instruments of God's character in blessings in general. In moments when we witness others facing contempt or struggle, we can step in and offer love, support, and kindness. This practice fosters a community built on faith and trust, where individuals feel safe to express their vulnerabilities without fear. So yun siya, no? Kung tayo pa ay nakatanggap ng pagpapala, so we also need to bless other people, no? Mga kasembreros. So sa final thought natin, as we apply its wisdom to our lives, let us remain vigilant in seeking mercy, both personally and as a community. In doing so, we foster growth, healing, in a deeper connection to God and one another. As we navigate our various paths, may we keep the message of mercy close to our hearts, extending love to those around us and actively reflecting the compassion of God in a world that deeply needs it. So yun siya, mga customers, no? Ano lang yan domino effect, no? Kung nakatanggap tayo ng ganito, so you also do to other people. So ganun siya kung ano yung ating natanggap sa Diyos, because our God is our ultimate source of everything. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at awa mula sa Diyos, mga customers, na siya po ay maawa sa atin araw-araw. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasumarasan pa. Alam po.